Team Authentic all over the world. We are back here in Singapore. In this episode, samahan niyo po kami mag-DIY transport from the airport going to the city. And bibigyan din namin kayo ng idea where to stay na on a budget, na private room na may sarili na ring toilet and bath. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Hello, Philippines! Maayong adlaw, guys! Gaya nga na sinabi namin sa inyo, we are back here in Singapore. And the last time na nandito kami, parang 3 years ago. And then nag-usap kami na Enzo, sabi ko, bakit ganun? Parang wala akong maalala sa Singapore. Siguro nga, we are so blessed. Medyo ang dami na nating napuntahan sa mga nakaraang 3 taon. Kaya parang natabunan na yung memory namin ng Singapore. Kung paano ba pumunta sa city, kung ano ba yung mga procedure, ganyan. So in this episode, isasama uli namin kayo. Parang magre-refresh tayo ulit ng memory. So eto na nga, sa Philippines pa lang, meron na kaagad na namang pagbabago. So yung pag-fill out natin ng e-travel, hindi na ulit kailangan na bayad tayo ng travel tax. So meron lang dong question, have you paid your travel tax? Yes or no lang. So gawin nyo lang no. Tapos pagdating sa airport, doon nyo na siya ulit bayaran. And then dito sa Singapore, kailangan nyo lang guys magkuha ng e-arrival card. Yun lang, as in wala nang hinanap. Yes, ilalagay na lang namin yung link sa ibaba. Siyempre, mas maganda na meron na kayo nung before kayo rito pumunta. Pero just in case lang nakalimutan nyo, carry lang kasi pwede naman upon arrival. And then for mga details nyo lang naman yun. And then yung mga travel details, so yun lang naman yun. And then, pagpunta naman dito sa Singapore, walang tatak. As in, ano talaga? Electronic gate. Electronic na talaga. Paglabas natin ng immigration and then ng custom, eto kaagad, meron naman ditong mga sign. Ayan, for example, papunta ng Terminal 2, 3, and 4, tapos train to the city, and then meron ding bus to the city, ganyan. May palitan din dito ng currency. Of course, meron ding SIM card, pero tayo, nag-eSIM na tayo para mas more convenient. And then kung syala-syala, syempre meron dito mga renta a car para mas private. So guys, ang pangalan nga pa ng airport nila dito ay Changi Airport. Yes. And then just to make sure, talagang tinanong talaga na. Kasi kapag nagre-research kasi tayo, di ba, ng pronunciation, iba-iba. Actually, minabasa ako, Changi, merong Changi. And then Changi, pwede rin daw. So, bahala na. Basta importante na dito tayo sa airport ng Singapore. And hindi kumpleto ang experience natin sa airport kung hindi tayo pupunta ng Jewel, di ba? So, yun kasi mga iconic na, dito, yes, na pwede natin pagpicturean at makita. Ayan. Meron din naman ditong sign, no? Jewel. Pero tignan nyo naman to. Dito pa lang. Para na tayo nasa forest. Garden talaga. And of course, tayo pa ba mga Filipino? Ayan, puro mga kababayan natin yan. Picture, syempre. So tayo, doon na tayo sa Jewel. Para just in case kahit pila, carry lang. Kasi yun naman talaga yung pinipicturean dito. Ito lang yan, guys. Dito tayo galing. Ayan, makikita nyo pa namin dyan. Terminal 1. And then lumabas lang tayo ng very light. Ito na kaagad. Hanapin nyo lang yung trip.com. And ito na siya. Kapag sinabing Singapore na airport, ito kaagad ang naiisip natin. Super iconic. Diba? The first iconic walk of Enzo. And of course, as expected, marami na talagang tao. Ganda, no? Everyone, this is the iconic inverted vortex waterfall here in Changi Airport, Singapore. Hindi ka nakarating ng Singapore kapag hindi ka umarte-arte dito. Grabe, parang umuulan talaga siya. Ganda.
Tapos dito, meron pa ditong dumadaan na train. So dagdag iconic yon. And meron pala ritong light and music showcase. So light and music show siya. Monday to Thursday, 8 p.m. and 9 p.m. And Friday to Sunday, pati public holiday, 8 p.m., 9 p.m. and 10 p.m. Ayun, hindi pa namin yun napapanood. Ito yung sinasabi namin, guys, oh, iconic! Simula pa na ng vlog natin, puro iconic na kaagad. Maraming spot dito. Parang naalala ko dito tayo last time, no? Ito, grabe ito, oh. Parang talaga nasa forest. So, last time nandyan kami. Ngayon, tara, punta tayo doon talaga sa may pinaka-spot talaga na pinipicturan. Punta tayo doon sa veranda. Veranda! Grabe, ang daming tao, nakakaaliw. Tapos meron pa mga estudyante na galing sa Malaysia. Nag-ano siya? Ang taling nila mag-field trip, no? Field trip nila. Ibang bansa talaga. Singapore talaga. Tawid bansa talaga. Just in case, pati ito yung vlog natin. Para hindi na rin kayo maliligaw. Akyat lang kayo rito sa escalator. Tapos, yun na, pag-akyat natin, pupunta na tayo ng veranda. Pupunta na tayo ng veranda natin. Diba? Grabe. Ito yung airport parang tourist spot na. Talagang humihinto pa talaga dito yung mga tourist para mag-picture at video. Oh, ito lang yan. Tapos, makikita nyo na kaagad siya. Tchadan! Oh, welcome to our veranda. Ito yung view natin. Diba? Dito pa lang, oh. Ang ganda. So, dito nga maganda yung view. Tas sakto, oh. Nandito yung araw. Hindi against the light. Kapag kami dumaan pa dyan na train, super iconic. Ito pa lang yung pagmasdan natin, grabe. Pwede na tayo ritong tumambay ng matagal-tagal. Kasi hindi siya ganun kainit kasi alam nyo guys, meron kasi siyang parang nagmo-moist. Yung parang waterfalls talaga na merong mga tumatalsik-talsik na water. So kaya medyo presko din siya. Tapos ito yung view natin. Para ka talagang nasa forest. Diba? So ito pa lang, kahit mahaba yung layover mo sa Singapore, marami ka talagang pwedeng puntahan bukod pa dito. Ganda. O ayan, tara na, punta na tayo sa city. Kasi dito pa lang, lagpas 30 minutes na tayo. Kasi hintayin mo talaga yung train, dadaan. Tapos tama nga si Enzo, may mga times hindi, actually, talagang mabagal. Mabagal yung train, yung andar ng train papunta doon sa dadaan sa waterfalls, no? Oo. Siguro kasi may mga paserong nagbibideo din sa loob ng train. Yes, and then para tayo, mabidyoan din natin sila. Ay, we love Singapore na ulit. Charot. Oo nga, no? Tagal na pala natin hindi nakakapag-Singapore. Samantalang, samantalang sa ibang bansa, ilang beses na tayo nakakapagpabalik-balik. Kasi naalala ko, na-trauma ako dito sa mahal eh. Ayan, lumabas na uli tayo. And then, sundan lang natin to. Meron naman dito ng nakalagay, train to the city. Mag-MRT tayo. But again, pwede din kayong mag-bus. Pero tinitignan kasi namin, parang same lang naman. Mas mahaba yung bus. Pero for sure, mas mura ng kaunti yung bus. Pero tara na. Mag-MRT na tayo. And then, yung hotel natin ngayon ay hindi nasa sentro. Kasi, yung mga nasa sentro kasi, grabe. Ang mamahal. Dati para makapag-sentro kami, yung ginagawa namin sa Chinatown, naka-capsule kami. Ngayon, magpa-private na tayo, room. Kahit medyo malayo, para mas komportable na tayo. Yung train to the city ay nasa Terminal 2. Kaya, from Terminal 1, kailangan natin sumakay ng SkyTrain. Ayan, meron naman dito mga sign.
Kaya hindi rin siya nakakaligaw. Mag-SkyTrain muna tayo going to Terminal 2 bago tayo magti-train or mag-MRT going to the city. Ito na kaagad siya. Ay, tsaka dito, may nakalagay naman pala. Yan o, SkyTrain to T2 and then train to the city. Tara na. Sakay na tayo ng train. So, yung interval niya is every 5 minutes. Diba? From one terminal to another. Via train, why not? Naku, sana ma-experience yan nung mga susunod na generation natin sa Pilipinas. No? Kahit hindi na tayo, yung next generation na lang natin. And here's our view. Diba nga? Nasa airport pa lang tayo. Pero para na tayo nagsi-city tour. Kasi ang ganda talaga ng airport nila. That's why, ilang taon na, sila yung sinasabing most beautiful airport in the world. Sa kababa na nga tayo ng airport train. Ano na rin ang airport train? And then from here, ito yung susundin natin. Si Google Map ulit tayo. Ang gagawin natin guys, magdadalawang salin tayo ng MRT train papunta sa pinaka-hotel natin. First salin natin, bababa tayo ng Tanamera. Then ang final stop natin ay sa Aljunied Station. Yes, so dalawang sakay tayo. Carry lang yan, so more or less ilang minutes siya? 38 minutes. Manalig lang kayo guys, huwag kayong ma-overwhelm. Kasi pag na-overwhelm kayo, maliligaw talaga kayo. Pero hindi naman. At saka huwag ganito na magbasa. Oo, magbasa lang talaga. Ano naman sa Ayan. Oo. Eto, may nakalagay naman dito na from Terminal 2, papunta naman ng SkyTrain to Terminal 3. O, diba? So, basa-basa lang tayo. Nakaka-overwhelm lang siya. Kasi hindi tayo sanay na meron tayong train sa airport. Charot! And then, ayan. Meron na kagad ditong ulit sign. Train to city. So, sasakay lang tayo. And from here, ang una nga nating bababaan ay Tanamera Station. And nandito na nga tayo. Medyo mahaba-habang lakaran. Pero carry lang. Ito na kagad yung train. And then, ang titignan natin kung pwede ang credit card. Pero kapag wala kayong dalang credit card o ayaw nyong gumamit ng credit card, eto, meron naman ditong bilihan ng ticket. Pero pwede din credit card sa... Pwede rin credit card mismo, ibayad nyo na dito. Ang ititest natin ngayon kung pwede na siyang direct. Pero alam namin pwede na siya direct noon pa. So ang gagamitin natin ay Visa and Mastercard para pareho natin matatry. Kay Enzo Visa. O, tara. Ayun, pasok. Ako naman guys, Mastercard. Pasok din. So, pwede Visa, pwede Mastercard. Thank you. So, yan. So, pwede. So, napaka-convenient niya din. Di ba? Although, ang alam natin, pwede na rin to sa Pinas, di ba? Sa MRT. Pero hindi pa namin natatry. Kasi hindi naman talaga kami gumagala pag sa Pilipinas. Pero di ba one time, LRT tayo, card na mismo ng LRT, kinain, hindi pa rin ako nakalabas. Oo, ganun. Hayaan mo na. Ano pala, inaayos pala yung system natin. O nga pala, nag-ano nga pala tayo, nag-LRT tayo from PITX to Monumento. So doon, hindi pa pwede yung credit card. Sa MRT pa lang yata pwede. And nandito na tayo sa Tanamera Station. And then ito na kaagad, katapat lang, lilipat lang tayo to city. Sasakay lang ulit tayo, tapos ang bababaan naman natin ay Aljunied. And then from there, lalakad na lang tayo. Mga 11 minutes. So itong Tanamera, etong sinakyan natin kanina, 3 lang pala yung stations niya. Tanamera, Expo, and then yung Changi Airport. Talagang pang-transfer lang talaga siya. Ayan, next na tayo magkikita-kita. Nandoon na tayo sa Aljunied
Finally, nandito na tayo sa Aljunied. Dapat pala ganun, mabagal. Again, Aljunied. Dapat meron din yung Jew. Alam mo, mabagal. dito pa lang ang dapat gawin para malaman mo kung paano ma-i-pronounce isang lugar, pumunta ka sa LRT station nila. Oo, sa mga MRT, Oo. ina-announce naman pala nila. Parang din ko nga, Aljunied. So anyways, ito na, nandito na tayo. And then from here, lalakad na lang tayo ng 11 minutes. And then nga pala, ang gagamitin nating conversion, 1 SGD is equivalent to 44.59. Gawin na natin 44.6, di ba? Parang alala ko, hindi ko na maalala kung yung first na punta namin or second na punta namin, parang nasa 30-something lang. Pagkakalala ko, 34. Oo, 34, 39, ganyan. Grabe, no? Layo na talaga na narating ng Singapore. According kay Google Map, exit A tayo. Again, nandito tayo sa, sabay-sabay tayo, Aljunied. Nakakaloka. And then, meron nga pala mga lift, guys, ha? Pati meron ding mga escalators. And, nandito na nga tayo sa exit A. Tap lang uli natin yung credit card natin. Actually, kapag nag-bus tayo, yung bus stop sana going to our hotel, mas malapit na. 3 minutes walk lang. Kaya lang, gusto namin muna sa inyo ipakita yung train. And then, kung gumagana ba yung credit card, ganyan. And, first impression. Charot, first impression talaga. Ngayon pa lang, kasi tayo lumabas, mainit. Apakainit. And then, Geylang Road na pala to. Dito lang tayo. Ang init. Lumakad tayo sa initan. Sa gitna ng katanghaliang tapat. Why not? Yan yung mga locals. I don't know kung mga locals yan. Or ibang lahi. Nakaupo lang sila, nagpapahinga. Baka break time. And then dito may mga restaurants na. And of course, nasa Singapore tayo. Expect na natin na ang dami na naman nating mga kapwa Pilipino na makakasalubong. Ang dami ng kainan dito, oh. Ito nakalagay, oh. Penang Seafood Restaurant. Actually, sa true lang, etong lugar na to parang medyo luma siya. Parang gano'n nga, Penang. Parang Malaysia pa yung dating niya dito. Tara na, lakad lang tayo papunta sa ating hotel para makapag-room tour na rin tayo. Very much Malaysia pa yung vibe dito. Yung Penang area. Medyo luma pa. Nandito tayo sa part na hindi siya nakaka-Singapore. Ang taray nung hindi nakaka-Singapore. Oo. Ito yung mga part na hindi naman natin nakikita na ganito yung Singapore. Ano ba, shopping agad? Medyas mura lang. Medyas, oo nga, oo. 3 lang, 6 pairs, 4, 5. So, mga 200 plus. Mahal pa rin. Pero 3.50 sa atin. O, ito. Hindi to nakaka-Singapore yung lugar na to. Hindi ito yung Singapore na nakasanayan natin. Ay, dito mura ang mga hotel. Kaya dito na lang tayo. Tapos, kapag mag-explore tayo, convenient lang naman mag-train. So, carry lang. Oo, napalengke tayo. Palengke tour na ba tayo, guys? Charot. Yung paligid natin, mostly seafood restaurants. And mostly, ang makakasalamuha natin, mga Indians. Yun yung area natin. But so far, so good. Safe na safe naman ang feeling. Ay, may Ibis dito, oh. Ibis Budget Hotel. Kahilera lang yan ang hotel natin. Ito na kagad yung hotel natin. Ay, hindi pa pala. Hotel 81 Gold pala to.
So by this time, alam nyo na yung hotel natin, nalito na ako eh. Hotel 81. Ang dami kasi ng Hotel 81, no? Merong Hotel 81 sa bawat MTR or MRT stations. Halos. So ito, katabi ng Ibis Budget Hotel, Ruby. Ang katabi niya ay Hotel 81 Gold. Ito bago-bago, yung sa labas. Ito na yung hotel natin. Katapat na katapat lang, grabe. Hotel 81 ulit, oh. Ito na yung hotel natin, Hotel 81 Lucky. Diba, magkatapat lang. Ang dami talagang Hotel 81. Ito, pinili namin to, bukod sa mura. Medyo mas okay yung review. And then, ang daming nag-review yung Pinoy. So, alam mo naman nga tayo, kapag Pinoy ang nag-review, okay na okay sa amin yan. Mas reliable. At least. Thank you. At least. Kahit papaano, may pagka-hotel vibe naman siya. Diba? Kesa, magba-bunk beds tayo. And then meron ding lift. Check-in lang muna tayo. Ito si Miss Shirley. Sobrang bait. Hello, Miss Shirley. Filipino-Singaporean siya. And then, tatanungin kayo kapag gusto nyo ng sleepers. So, ayan o. Dito pa lang, bibigyan na kayo. And then, kung gusto nyo rin daw ng coffee or tea, baba lang din daw tayo dito. Thank you, Miss Shirley. Thank you po. Bye-bye. Isa yun sa mga nagiging perks nating mga Filipino kapag meron tayong kapwa na Filipino na nagtatrabaho sa mga hotels, di ba? Kasi ang standard check-in kapag Singapore, sobrang higpit. Nakakailang punta na tayo rito. Lagi tayong hindi napapa-early check-in. As in 3 p.m. talaga. Ito 1 p.m. pa lang nakapag-check-in tayo. Tapos, hihanap niya daw tayo ng magandang view para daw kahit papaano mas maging maganda na experience natin. Thank you, Miss Shirley! Thank you po, ate! Ito yung lift and then, ito na kaagad yung ating room. So, tingnan natin kung instant room tour na kaagad tayo based sa reaction ni Enzo. And ito na nga yung ating room. Hindi namin kayo in-instant room tour. So, ibig sabihin, malaki-laki itong room natin. Oo, promise! Kasi, kahit isama pa natin yung Hong Kong na standard or kahit nga minsan yung Japan standard, mas malaki itong room natin. Pasok muna tayo dito sa loob. Imagine, ito yung ating toilet. Merong hot and cold shower. Ayun nga lang, walang bidet. So alam niyo na magdala ng portable tabo. And then meron din naman dito toiletries. And then ito yung sinabi sa atin. Pwede siyang inumin yung water kaya hindi sila nag-provide. Kasi filtered daw yan. Ito yung filtered na water. And then ito yung mga pakilamos-kilamos lang. Tara, labas na tayo sa ating room. So in all fairness, gustong-gusto namin yung room natin. Kasi nga, malaki siya for a Singapore standard. O tingnan nyo dito, may pa-mirror pa rito, may desk, may phone, may coffee. Ito ang sabi namin sa inyo, na pwede kayong kumuha ulit sa ibaba ng coffee. Manghingi lang daw kayo. And it's all for free. And then, ano pa dito? O ayan, may mga hangiran din dito kahit papaano. And ito na yung ating bed! Tara! Yes, double bed. Parang ito yung first time na nag-ano tayo rito, totoong room no, sa Singapore. Kasi 3 beses tayo rito pumupunta. Yung dalawa, puro lang kami bed space. So ngayon, tignan nyo, meron tayong sariling room. Yay! And then, meron ditong pa-cabinet. Ayan. Ito yung mga hangers. So, wala lang siyang fridge. And then, may TV naman, pero binuksan namin, hindi naman siya smart TV. And ito yun. Ang aliwalas, kasi meron tayong window, pero hindi siya pwedeng buksan. And ito yung ating view. May pa-buildings. Oh. Diba? So, maaliwalas siya. In all fairness, nasa 8th floor tayo. So, okay na okay sa atin tong room natin. And ngayon naman, kamustahin naman natin ang ating wifi dito sa room. Sige.
Yan. Play natin kagad guys yung video natin sa YouTube. Oh, playing yung video natin. So, ibig sabihin, malakas talaga. So, in all fairness naman, kapag ka naman Singapore, parang expect mo naman kaagad na malakas talaga yung internet nila. Ang ating hotel ay Hotel 81 Lucky. Dito tayo sa Lucky, ha? And then, ang gagawin natin ngayon, hahanap tayo ng presyo na mas magiging accurate kapag pupunta kayo dito. Ang kukunin nating date ay September 16 to September 17, good for 2 guests. Ang presyo niya guys ay 3,071 pesos. Yes, and of course, alam nyo na kung saan kayo magbubook. Ilalagay na kagad namin sa ibaba. Doon kayo magbook sa ating affiliate link. Ay naku, maraming salamat po doon sa mga nag-book, especially ng August. Grabe talaga yun. Ano talaga yun? Record-breaking talaga yun. Record-breaking yung pagmamahal at support ninyo sa amin. Maraming salamat po. And of course, hindi namin kayo bibitinin. Lalabas agad tayo. Papasyal agad tayo para ngayon pa lang mafe-feel na kaagad natin yung ang Singapore. Diba? Ganun yun. And guys, singit lang namin. Pang 4th day na natin dito. So, ibig sabihin, 3 nights na tayong dumadaan-daan dito sa area na to. And ginagabi talaga tayo. So, heads up lang para doon sa mga, baka kasi mag-book kayo dito. So, una, alam naman namin na itong gay lang na area, legal dito yung, so i-research nyo yan, malalaman ninyo kung ano yung legal na ibig kong sabihin. Pero hindi naman namin in-expect na dito mismo sa pinaka-street namin, sa pinakakahabaan, ano pala dito, tabi-tabi yung mga, kumbaga sa atin sa Pilipinas, yung mga kasa. So, dito kasi legal siya. And to be honest naman, hindi naman kami na-bother. Kasi kapag umuwi kami ng gabi, nakikita naman namin may mga babae, ang kinakausap nila yung mga seniors na, or yung mga foreigners na, mga white, mga ganun sila. Yung mga westerner yung target nila. So, just in case lang, baka kasi makulture siya kayo, lalo na kung buong family kayo pupunta rito, merong bata, so hindi siya advisable. And also, kapag ka din a solo female traveler kayo, baka mailang din kayo. Now, kung katulad naman namin, kasi halimbawa, couple naman kayo, and hindi naman sa inyo yung magiging issue, wala namang magiging problema. So, the room and the hotel itself, wala kami naging problema. Sa loob ng 4 na araw na stay pa namin dito, talagang napaka-komportable. Pero yun lang, yung area lang talaga, baka ma-culture shock kayo. Pero, generally safe, as in talagang umuwi kami minsan ng 10 p.m. Bukod sa nakikita namin yung mga girls na nakapila kung minsan, wala naman. As in, super safe naman dito sa lugar. Pero yun lang, kailangan lang namin sa inyong sabihin para just in case, pag-isipan nyo munang mabuti kung dito kayo sa area na to mag-i-stay. Magandang hapon, everyone! Gaya nga na pinangako namin sa inyo, lalabas agad tayo. Hindi pwedeng nasa room lang tayo. And this time naman, gaya nga sinabi namin sa inyo, hindi kayo nakapunta ng Singapore kapag hindi kayo nagpicture doon sa airport. And then, ngayon, hindi rin kayo nakapunta ng Singapore kapag hindi kayo nakapagpa-picture sa Merlion. So, doon na ngayon ang punta natin. And from dito sa ating accommodation, ito yung first time na magbabas tayo dito sa Singapore. Kasi usually, di ba, pag nandito tayo sa Singapore, pagdating MRT, kasi takot tayong maligaw. Di ba kapag MRT nga kasi, kapag naligaw ka, baba ka lang, tapos balik ka lang. Kapag bus kasi minsan mahirap. So anyways, ito yung susundan natin, si Google Maps. So, sasakay tayo guys sa bus station na B Floor 18 Geylang, tapos bababa tayo sa Aft Esplanade Station Exit D. Yung travel natin ay total 27 minutes. Yes. Tapos may mga walkathon na lang. So, from our accommodation, lalakad lang tayo ng 3 minutes going to the bus stop. Unlike kapag nag-MRT tayo, kanina naglakad kami ng mga 11 to 12 minutes. So, mas malapit kapag nag-bus lang tayo. And then, pagbabaan natin, mga 3 minutes walk lang din, nasa Merlion Park na tayo. Ayan. Bukas na yung ibang mga restaurants. So, mas nabubuhay na yung area. So, ito ang ating neighborhood dito sa ating accommodation. Marami rin namang kainan. Ito pa. So, syempre, baka magtaka kayo, hindi tayo kumakain. Isa-separate vlog na natin yung mga kinainan natin.
para mag-where to eat tayo dito sa Singapore. So sa mga next vlog na yon, i-compile natin. Ito na yung bus na sasakyan natin, bus 100. And then pwede rin ang card. And then, ito nga pala, itatap nyo yung inyong card, paakyat at pababa. Next stop, Outer Way. Diba? Para na rin tayong nag-ano pala, nagsi-city tour. Actually, ang makikita nyo, from time to time talaga, puro mga restaurants. As in, puro restaurants talaga itong pinakabungad. Puro commercial talaga siya. And with that, magkita-kita na lang tayo kapag ka nasa Merlion Park na tayo. And nandito na nga tayo sa... After Esplanade Station Exit D. Yes, and from here, lakad lang tayo ng mga... Mga 3 3 minutes. minutes. So, malapit na. And eto na yon. Eto na yung sinasabi namin sa inyo na Singapore na alam natin. Eto na mismo yon. Kapag sinabing Singapore, eto yung naiisip The natin. high-rise buildings. Yung mga nagtataasang buildings talaga. Diba? And super modern. Ito yung Singapore na alam natin. So, nandito na talaga tayo. Ayan, mafe-feel nyo na talaga yung Singapore. Kasi doon sa accommodation natin, hindi pa masyado. And, actually, kita na nga rito yung Marina Bay Sands. Kaya lang, magsi-separate vlog pa tayo dyan. Gagawa tayo ng itinerary para sa mga first-timers or yung mga gusto rumatrat. Raratrat tayo bukas. Pupunta tayo sa mga popular tourist destination. Ito kasing Merlion, kailangan na natin siyang puntahan. Kasi gusto namin ma-feel nyo kaagad na nandito na tayo sa Singapore. Ayan, ito na yung Marina Bay Sands. From here, ang ganda na ng view natin. Oh, ay, iconic yun, no? Lumalabas doon. Unti-unti. Oh, nagre-reveal siya ng unti-unti. Ito yung Marina Bay Sands. And then, nandun na si Merlion. Pero from here, grabe, kitang-kita na kung gaano karami yung tao. Ang daming umiinom. Oh, ang dami na namang nakanganga. Ready na ba kayong ngumanga? Ito na yung view natin for today. Yung dalawa pa sa iconic landmark dito sa Singapore. Ito yung Marina Bay Sands. And then, nandun si Merlion. Ayan. And then, makikita nyo kung gaano ng karaming tao yung nandoon. Zoom natin ng very light, ha. Ayan. Oh. Ayan, ganyan karami magiging katagisan natin kay Merlion. Nung last na punta namin dito ni Enzo, ito yung tambayan namin. Kasi yung accommodation natin, walking distance lang from here. So ito yung dinadaanan namin, yung mga nagja-jogging kasi dito. Tapos hindi ko maalala, meron na ba ito dati? Baka meron, hindi lang namin matandaan. Dito palang sarap ditong maupo, oh. Sa likod mo, yung mga high-rise buildings. And then, sa harap mo naman, ito na mismo, Marina Bay Sands, di ba? Ay, grabe. Dito palang ang sarap ng tumambay. Ganda dito sa area na to. So, itong area na to, ito yung parang Victoria Harbor ng Hong Kong. Yan. Ito yung parang Victoria Harbor nila. Relaxing din dito. Tapos kahit papaano masarap pa yung simoy ng hangin. So, sobrang nakaka-relax siya. Ito yung ating view. OMG. Ang ganda. And this is it. Apakalapit na natin. Ano, best? Ready ka na bang umanga? Oo, ilang hakbong na lang, kakangga na tayo. I-ready na natin. Umaming kayo, meron kayong mga ganyang pictures dito. Kasi yung iba naliligo. Naliligo. Oo, iconic. Actually, ang maganda kasi dito, talagang parang ano, lahat ng klase or estado sa buhay, nandito.
Nga. Oo, ngumanga. Diba? Pinupuntahan nila si Merlion. So tayo, maghahanap na tayo ng maganda nating spot. Pangahin na natin si Enzo. Patingin nga dito. Dito ka yata. Dito ka dapat baligtad. Ayan. Baligtad. Doon, lapit tayo. Ayan. Hahanap tayo ng pwesto na pwedeng maligo at saka ngumanga si Enzo. Ito yung magiging peg na Enzo, naliligo. Ayan, naliligo. Naunahan ako ni Buya. Sabi ko, una maliligo. Wala talagang dami talagang tao. Ayan, baka tayo na. Ay, hindi pa din. Hindi pa rin tapos maligo. Maya-maya na tayo. Kaya muna nating makuha nila yung perfect na gusto nilang picture. Moment ni Enzo. Dito ka, bes, gaga ka dito. Lapit ka dito. Hindi, ayan, gaga. Ah, galing. Bes, ang galing. Naliligo naman. O, ligo ka naman. Ganun, ligo ka naman. Hindi, utsa pa dito. Dito. Yan, ligo ka naman. Ayan. Guys, ang taray ni Enzo, sa pangatlong beses pala siya rito magkakaroon ng ng picture na nakanganga. Nakakaliligo. Pero hindi, problema doon yung shampoo ko, hindi ko masyado natanggal. Ligo ulit. Mabilis, kasi dami tao. Dami tao, grabe. Siyempre nakakahiya naman na na magtagal tayo doon. Akala ko nakakaya magligo-ligo. Hindi naman kasi lahat ganun yung ginagawa nila. So, di ba, ngayong araw na to, nakaharap natin ng dalawang iconic pack ganun na tourist spot dito sa Singapore. Si Merlion and ang Marina Bay Sands. Grabe. Dito talaga mafe-feel nyo kung gaano kaganda at kaunlad ang Singapore. At dahil dyan, relax na tayo. Hanap tayo ng maupuan. Doon tayo maupo kay Merlion mismo. Ang ganda ganitong Shot, no? Shot, grabe. Ibang bansa talaga. Yes. Grabe yung mga nagtataas ang buildings. Ang gaganda din. Ay, may bago na palang pauso. Yung bag nila binubuksan. Nag-iigib naman sila. Oo. Dati kasi ang alam ko, umiinom lang ng tubig. Tapos naliligo. Ngayon pala hindi. Nag-iigib na din. Kung alam ko na, sana nagdala ako ng timba. Charot. Oo. Kasi yung mga bags nila, grabe talagang mga talaga. Mga luxury brand. So ako, ang pwede ko lang dalhin, timba. Ayan, dito tayo. Upo tayo dito, oh. Sarap ditong maupo. Tapos panoorin lang natin yung mga nagko-cruise. Pero kasi rito mga nagbo-boat cruise. Si Merlion. And ang Marina Bay Sands. Diba? One frame, no? In one frame. Ay, gusto ko yung ganun. In one frame. Ito lang, oh. Upo lang tayo dito. Ay, may umiinom pa din. So, ito na yung ganap natin for tonight. Relax lang muna itinerary natin. Bukas tayo rarat-rat. And this is it. Dito na matatapos yung buong araw na pagsasama natin. From the Philippines hanggang dito sa Marina Bay Sands at dito mismo kay Merlion. Sa Merlion Park. Magkakasama tayo. So yes, nakakapagod. Pero nakaka-enjoy naman kasi iba pa rin talaga kapag nakapunta ka ng Singapore. Dati nga, di ba sinasabi namin sa inyo, kung gusto nyo ma-feel na nakapunta kayo ng ibang bansa na walang visa, go for Singapore. And, syempre magkaroon tayo ng konting recap. Wala tayong requirements going to Singapore kasi visa-free tayo, tayong mga Filipino. And then, ang kailangan nga lang natin yung e-arrival card. Yes. And then, actually, hindi nyo na siya ipapakita. Parang, automatic na nasa system na nila yon kapag ka meron na kayo. Pag in-scan yung passport na. Yes. So, kapag in-scan natin yung passport natin, diretso na lang kaagad. And then, yung hotel natin, guys, hindi siya for everyone, of course. Kasi medyo malayo sa mga Yes. tourist spot. yes, so sa amin kasi, hindi problema yon dahil madali rin naman yung mag-commute dito sa Singapore, lalo ngayon. Nakakapag-bus na tayo. Tsaka ang kinaganda sa bus, konting lakad lang sa pinaka-tourist Yeah. spot mismo. Unlike sa MRT, ang habang lakad. Habang lakad. And then, isa pa, mura talaga. Yung ganong price kasi, kapag ka nandito ka sa medyo tourist spot talaga,
Yun yung ano niya, price niya, pero nasa ano ka, bunk beds. Bunk beds. So ayun talaga, solo natin yung kwarto. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling. And we are back sa ating accommodation. Actually, hindi. Malapit sa ating accommodation. Ito yung accommodation natin. Kitang-kita na natin dito. And then, ang gawin natin, kain muna tayo. Dito sa area na to, talagang puro Indian food at saka seafood. So mag-Indian food muna tayo, mag-biryani tayo. Hindi to kasama sa where to eat natin. Pakita lang din namin sa inyo. So guys, nga pa nakabili na tayo ng water natin, 1.5, 70 pesos. Tip nga pala guys ha, ang gawin nyo para makahanap kayo ng murang water dito, hanap kayo ng mga sari-sari store. Kasi grabe, ang mura talaga doon. Ano kalahati taging difference? Yes, and eto na yung order natin. Eto na yung chicken biryani. Oh my gosh, grabe yung servings. As in, ang laki talaga nung plato. Ang dami nung rice. And ito naman ay 344 pesos. Ayan, para maiba lang. Ang nakakatuwa dito, Indian resto siya, pero ang daming kumakain mga Chinese ba or Singaporean. O, ayan. Ito na yung ating lunch. Ay, dinner pala. For tonight. Kamusta? Ano to? Masarap siya pagka chicken biryani. Masarap na Matapang. version. Ay, ayan ang gusto ko. Ayan o. Actually, meron pa nga ritong sauce. And then, meron pa siya ritong boiled egg. So, carry na to sa 344. And then, ito yung chicken. We are done. So, nga pala, pabalik dito. As in, nag-bus lang tayo. Oo. Napaka-convenient niya. Napakadali lang guys no din ni Google Map. At saka nga pala guys, yung bus pabalik dito sa accommodation natin, ibang number. Kaya make Yes. sure na palaging i-check si Google Map. Oo, kasi kung ano yung available that time, doon kayo pasasakayin. So madali naman. Tapos yung pabalik mga 15 minutes lang kasi wala talaga siyang ka-traffic. Siguro kasi tapos na yung Rush hour. And then ito, ayan nga, dagdag lang din namin dito sa area natin, as in mostly Indians yung mga makakasalamuhan ninyo. So kung okay kayo doon, hindi kayo dito magiging parang ilang or whatsoever. Magiging panatag pa rin kayo. Kami kasi panatag na kami sa ganun eh. Kapag Indian na nga kasi tayo. Lahat nga pa dito guys, tumatanggap ng credit card. Wala pa kaming binabayarang cash. Yes, resto, bus, MRT. Sari-sari Saka store. sari-sari stores, guys, sumatanggap din. So yes, ito na yung ating whole first day dito sa Singapore. And magkikita-kita pa rin tayo sa mga susunod pa nating Singapore travel vlogs. Bye, everyone. Mwah.